Unti-unti nang nararamdaman ang pagluwag ng ekonomiya. Kamakailan lang ay inaprubahan na ang mga non-essential travels. Nagdagdag na rin ng mga pasahero sa MRT3 mula sa 13%, ngayon ay nasa 30% na. At upang paghandaan ang pagdagsa pa ng mas maraming pasahero, pinayagan na ng Department of Transportation na umarangkada muli ang mga motorcycle taxis. Huli akong sumakay sa motorcycle taxi na angkas noong January 27 ng kasalukuyang taon. Ginamit ko ito noon upang mabilis akong makarating sa aking trabaho, lalo't alam ko na kulang na ako sa oras. Ang angkas kasama ng iba pang mga motorcycle taxis gaya ng Joyride at Move It ay isang mainam na alternatibong transportasyon upang hindi lang mapabilis ang iyong biyahe, makaiwas pa sa ibang mass transportation na ubod ng dami ng mga pasahero gaya ng mga trains, mga bus at pampublikong mga jeepneys. Sila ngayon ang sasagot sa limitadong transportasyon na meron tayo na pinahihintulutan na ng ating gobyerno na umarangkada ang mga tinatawag na motorcycle ride-hailing apps sa kabila ng coronavirus pandemic. Biyernes, October 23, kasabay nito ang magandang balita na ipinahatid ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na kasama na ring ibabalik ang motorcycle taxi pilot study na siya namang inaprubahan at imomonitor ng National Task Force Against COVID-19 at ng Department of Transportation. Dagdag pa ni Secretary Roque, magandang balita daw ito dahil nangangahulugan lamang ito na pwede nang gamitin bilang alternatibong transportasyon ang angkas o Joyride at Move It. Pero ilalabas pa lamang ang mga naturang guidelines sa magiging pilot study nito ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Matatandaan na inendorso ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang request sa Metro Manila Mayors na ibalik ang pag-aaral sa operasyon ng motorcycle taxi pilot nito na nag-expired noong Abril. Sa pilot study nito, pinayagan ang serbisyo ng angkas at Joyride na magpatuloy habang pinag-aaralan ng mga mambabatas ang pagli-legalize at patuloy na muling pag-arangkada nito. Mainam kasing option ang pagsakay sa mga motorcycle taxis dahil sa abot kayang presyo nito. Bukod dito, ang muling pagbabalik ng kanilang operasyon ay isang mainam na alternatibo nga sa pagdami ng mga commuters araw-araw. Lalo't maraming mga magbubukas pang mga negosyo bilang hakbang sa unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Naglabas ng angkop na barrier ang angkas sa pagitan ng magiging pasahero at driver nito. Disenyo na sakto nga daw upang maprotektahan ng bawat isa sa posibleng pagkahawa sa COVID-19. Bago nito noon, may panukala lamang na ang mga pwedeng sumakay o umangkas sa mga motorsiklo noon ay mga magkasama lang sa bahay. Pero kagaya rin ng ipinatutupad na regulasyon, kailangan may barrier din sa pagitan ng driver at back rider nito. Ayon naman kay Angkas Chief Transport Advocate George Royeca, kung transportasyon ang magiging sentro ng pagbubukas ng ekonomiya, sisiguraduhin ng Angkas na makapagbibigay ito ng ligtas na biyahe sa publiko, lalo na't 60% ang muling magbabalik sa kani-kanilang mga trabaho pero 40% lang ang kapasidad ng pampublikong transportasyon sa ngayon. Ang motorcycle ride-hailing firm naman ng Joyride ayon sa Vice President for Corporate Affairs nito na si Noli Iyala ay nangako naman na sa kanilang muling pagbabalik ay patuloy silang magbibigay ng ligtas, mabilis, maaasahan at higit sa lahat ay murang pampublikong transportasyon. Kasama na dyan ang karagdagang trabaho sa kanilang mga ride partners. Sa pagbabalik ba na ito ng mga motorcycle taxis bilang alternatibong pampublikong transportasyon, sang-ayon ba ang ating mga kababayan dito? Para sa akin, pwede naman kasi nakakatulong sa transportasyon sa mga walang service po. Mas maigi naman siguro yung mga single motor na gagamitin kasi unang-una, hindi siya crowded sa tao, hindi siya malapit sa mga tao, single mga siya, riding. At saka yung pwesto naman, nakaharap yung driver, naka-helmet, fit naman sila ng mga seatbelt. Okay naman siguro yung sa para sa safety ng mga tao. Doon po kasi ako sa Joyride sa mga angkas. Oo. Kasi hindi po talaga kami gumagamit. Dito lang din po kasi ako. So ang essential lang po na gumagamit sa amin yung kapatid ko na nagtatrabaho. Mas gusto niya pa daw mag-commute kaysa dun sa angkas. Lalo na po sa panahon ngayon yung nababalita po na tawag doon, yung hold up.
naman sa akin, para may magamit na rin sa for transportation. Para mas mapabilis. Yun yung mga kasi yung transportation ngayon, medyo mahirap. Mas mabilis pag nakamotor. Oo. Pabor ako. And- Kaya lang siyempre yung safety protocols dapat sundin. Bagamat pinag-aaralan pa ang implementing rules and guidelines para maging legal ang pagbabalik ng mga motorcycle taxis, pasasaan bata makakabiyahe na rin sila. Mga ka-TNN, i-like at mag-subscribe sa aming YouTube account para updated ka sa mga balita at mga makabuluhang impormasyon. Ako si Rod Garabon para sa Tony News Network.